Eto, gusto ko lang pag-usapan to eh. No? The Martin Romualdez way. Humarap ka. Huwag kang magtae. Ay, hindi, huwag kang magtago pala. Ang nagtatae pala si Cho Moreno yun. Ha? Pangit ka agad, no? Pagka nagtae. So, wag ganon. Wag yun yung simulan natin. Ito kasi, no? Humarap ka, wag kang magtago. Accountability, hindi optional. Ayan. So, mga mandirigma, simple lang naman yung tanong ngayon eh. Kapag inaakusahan ka, tatakbo ka ba? O haharap ka? Kasi alam nyo, no, sa politika ngayon, dalawang klase ng tao ang makikita mo. Yung marunong sumagot at yung marunong din umiwas. At pasok dito ang isang modelo na bihira mong makita. Kaya alam nyo, ginawa ko tong content na to kasi gusto ko lang ipakita yung The Martin Romualdez way. Sino ba namang hindi bibilib? As much as possible, I wanted to be patas. No? I'm basing on what I am seeing at kung ano talaga yung totoong nangyayari. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa tamang asal kapag ikaw ay iniimbestigahan. 'Di ba? Unlike before, meron tayong dating DOJ secretary. I'm just saying. Nag-inhibit ba? Hindi. Meron din tayong Senate President. Nag-inhibit ba? Hindi din. Nung naimbestigahan, nung merong mga anomalya sa gilid-gilid nila, which is direkta silang connected, pero hindi nag-inhibit. Si Speaker Martin, dating speaker, humarap sa aligasyon, bumaba sa pagka-speaker para mas maging maganda ang alin? Yung daloy ng investigasyon. Na-imbestigahan siya ng ICI and of course, pati ng ombudsman, referral bodies. Sila yung mga nagsagawa ng investigasyon. Tingnan mo naman si Inday Sara. May issue sa confidential funds, sa records, pero wala. Andiyan pa rin. Kung hindi nga lang natin siya pinuwersa na bumaba nun sa pagiging DepEd Secretary, baka hindi pa nag-resign yun eh. The likes of Chis Escudero. Senate leadership controversy. Bumaba ba? Kailangan pang ikudita. The likes of Toby Chanco. Meron ng sablay sa local governance niya. May issue. Sa Navotas. 'Di ba yung landfill? Pero wala. Nga. Kaya alam nyo mga mandirigma, ito yung unang parang suntok eh. Hindi siya pinilit hindi siya pinatalsik. Kusang bumaba sa pwesto. Siya mismo yung nagbitaw. 'Di ba? Ang dami nga natin, speaker, bakit? Bakit ka bumitaw? Pero ganun talaga eh. Siya yung nagbumitaw. Para saan? Para maging malinis ang investigasyon. Parang kunyari referee sa basketball, 'di ba? Kung siya yung inaakusahan na bias, hindi siya magre-referee habang iniimbestigahan. Bias ka eh. Kagaya niyan, kung isang beauty contest, yung anak mo, gusto talagang sumali, ikaw yung judge. Matagal ka ng judge ng isang, let's say, ng isang particular na beauty contest. Yung anak mo, maganda, sasali siya ng beauty contest. It's either hindi ka magja-judge pag siya irarampa or wag mo siyang papasalihin sa beauty contest na kung saan ikaw yung judge. Fair, 'di ba? Bumaba muna siya. Bumaba muna si Speaker Martin. Kasi kung hindi,
Kahit malinis ka, dudumitingin dun sa laro. Walang impluwensya, walang control, walang pressure. Yan yung tunay na delikadesa. At pag ang tao may delikadesa, yung moral compass niya align sa tama. Walang taguan sa immunity. Yun yung diskarte ni Speaker Martin. Hindi siya nagtago sa immunity. Kasi ang immunity, hindi yan personal shield. Para yan sa institusyon. Pero kapag ginamit mo yan para umiwas, hindi ka nagtatanggol. Nagtatago ka. Parang payong, di ba? Ginagamit yan kapag umuulan. Pero kung ginamit mo yung payong para hindi ka makita ng CCTV, para takman mo yung camera, hindi ka na umiiwas sa ulan. Umiiwas ka sa accountability. Di ba Manang Trexie? Long time no see Manang Yun ang mahirap. Umiiwas sa accountability using the immunity. Mr. Romualdez team. Hindi ako nagtatago. Sino yan? Bakit may Mr. Tim Romualdez dyan? Walang yaw. Trust the process. Hindi dinamay ang buong kongreso. Ganon yung naging diskarte. Ito yung malaking kaibahan Hindi niya dinamay ang buong Congress. Kasi, imagine niyo na lang may dalawang klase ng leader. Yung leader na isa, pinoprotekta ng institusyon. Yung isang power holder, ginagamit yung institusyon. Boss J. Martins, shout out. Bumangabangan ng pwesto para malaya siyang imbestigahan ng sino man. Correct. Hindi siya nagtago sa immunity niya. Sa kapangyarihan niya bilang isang speaker. Kapag kumakapit ka sa pwesto, habang iniimbestigahan habang i-highlight ko nga muna to. Nagdoble sa utak ko I-highlight tsaka Ano yan? Okay, pinklawan lang. Kala ko naman kung ano. Hindi lang ako nagko-comment ading, okay. Love. Manang Trexie. Shoutout naman. Thank you very much naman, Manang. Kapag kumakapit ka sa pwesto, habang iniimbestigahan ka, dinadamay mo yung buong sistema na kung saan ikaw yung namumuno, di ba, Mamesyang? Bahala kayo dyan. Buti cute ako. Dyan Sige. Bahala kayo. Cute ka basta Mr. Romualdez. Mr. Romualdez Tambi. Ayop na yung pangalan na yan, boys. Boss Hank, hindi ba welcome ang pink dito? Mga ma'am sir? Welcome nga! Ay, hindi mo ba nakita yung pambati ni Boss White Tiger? Ma'am Wendy, morning. Yun ang problema No, pag hindi ka bumaba during investigation, hindi lang dinadamay mo yung buong sistema habang pinoprotektahan mo yung sarili mo. Dapat full cooperation. Hindi legal warfare. 'Di ba? Nakikipag-cooperate siya sa investigasyon. Hindi siya nag-file ng kaso laban sa investigador Hindi siya nag-delay. At hindi rin siya nagtago ng records. At ano ang lumabas? No finding of guilt. Walang solid evidence, walang paper trail. Ngayon, tanong. Kung guilty ka, gagawin mo ba 'yun? Gagamit ka ba ng delay, technicalities, harassment? Dalawang klase ulit Yung naghahanap ng katotohanan at yung naghahanap ng lusot. At least he was a gentleman to step down and face the allegations, di katulad ng mga chinador. Oo nga
Asan na ba yung mga ano dyan, sa mga chinadors natin dyan? Ombudsman Boying naman, galaw-galaw. YouTube is not receiving enough as much view. Bakit? Cancel ko na nga to. Ano ba naman yan? Wala na nga eh. Delete ko na nga to. Para malay nyo naman. Ano naman nangyari sa naman natin, sa live stream natin? Kaya tuloy ayaw pumasok. Hindi raw. Anong sabi? YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming as much viewers will experience buffering. Meron ba kayong Okay naman kayo dyan? So, isang naghahanap ng katotohanan, yung isa naghahanap ng palusot. Integrity is always greater than legal strategy. Tandaan nyo yan Integrity is always greater than legal strategy. Ito yung pinaka-core nung ating ideoloya. Integridad ang tunay na panangga. Hindi immunity, hindi kapangyarihan. Integridad. Hindi abogado, hindi pwesto, hindi technicality. Kasi ang legal strategy nang di-delay, posibleng mapalitan, nababali. Pero ang integridad, hindi nadi-delay, hindi natatakasan, hindi nabubura. Mas matibay na kalasag. Pero inyo, compare natin kay Inday Sara. Bank secrecy, privacy, jurisdiction issues, may S, madami. Tanong, simple lang. Kung sinabi mong malinis ka, bakit ayaw mong pakita yung records? Ba't may privacy? Hindi naman kailangan ng speech eh. Isang pirma lang na sa bank waiver. Sapat na. Isang pirma lang. Punta tayo kay Chis Escudero. Kapag ang sarili mong kasamahan nawalan ng tiwala sa'yo, hindi na yan PR problem. Leadership problem. Kaya ka na kudita eh. Si Toby Chanko. Kapag may krisis, let's say yung sunog dun sa landfill sa Nabotas, o kaya pag may baha, wala ka, pero napakadaldal mo sa sa social media, interview rito, pagdating sa national issues, which is dapat atupagi mo yung Hindi ka leader. Content creator ka lang. Doon yung bagsak. Kagaya nito, may estudyante na sinabing sabi ng estudyante, "Sir, wala akong kopya ng exam." Sabi ng teacher, "O, pakita mo bag mo." Kung talagang wala kang o di ko dyan. Sabi ng estudyante, "Sir, privacy po. Tsaka, sir, wala po kayong jurisdiction sa bag ko eh." Sir, may technicality po. Ganun ba yon? Kung wala ka talagang kopya o kodigo, buksan mo bag mo, pakita mo, tapos. Pero hindi eh. Talagang nagtatago. Unlike Speaker Martin. Ito yung formula ng good governance. Which is, hindi ko alam kung ito rin yung formula ng good governance ni Magalong. Pag may issues, dapat step down when needed. Face the accusation. Open the records. Then, trust the process. Hindi naman ito komplikado eh. 4 lang Step down, face the accusation, open the records, trust the process.
Ang problema, hindi ginagawa ng karamihan. Bakit? Yun yung tanong eh. Kung tutusin, standard operating procedure na yan dapat. More of like an SOP. Guys, dyan ba sa kabila sa Banat Boy Show, okay naman tayo? Hindi tayo naghahang ha, kasi kanina pa nakadaw. Kanina pa nakadilaw. Diyan pa naman tayo nagla-live. So, guys, okay na tayo dyan. No? Let's proceed dun sa ating susunod na topic. Ayaw ko maging bias, pero ganun lang talaga eh. Sir, nagtrabaho ka sa government at dapat close sa head of agency. Malaman mo true story behind. Try ka apply kay PBBM. Ha? Ayoko nga magtrabaho sa gobyerno eh. Di kailangan ko ulit mag-ano ng CS ko. Ayoko na. Sabi ni Ma'am Maria, Luisa Pascual. Yun daw, magtrabaho daw. So, lagi loading, hina ata wifi ko eh. Totoo ba? Sabi nga, mahiya naman kayo. Yung iba, tigas na mukha, ayaw mag-step down. Pero okay ba dyan, at Boss White Tiger? Ay, Ate Tiger Eyes. Okay dyan ha? We're all goods? Nako, naghang na rin doon sa kabila. Ano nangyayari? Buisit talaga oh. Anyways, the show must go on. Ha? So, okay na tayo dyan sa topic na yun siguro. No? Ako, believe ako kay Speaker Martin. Or kay Congressman Martin kasi hindi na siya speaker. Former speaker. 'Di ba? Yun yung ginawa niya eh. Nag-step down. No? Kasi alam niyang kinakailangan. Maraming saklaw yun. Medyo malalim yun yung pagre-resign. Delikadesa, integridad. Nagbukas ng records. Hindi nagtago. Then, trust the process. 'Di ba? Ganun yung maganda. Ano raw, clarification for your point, sabi ni Boss J.M. Martins. Mamerica Chola, no, you're not late. Nandito pa lang tayo sa first topic. Ang dami nating topic. 355 yung topic natin. So guys alam nyo na, yung tunay na leader, hindi nagtatago sa likod ng batas. Siya ang unang umaharap dito. Kasi sa dulo ng lahat, iisa lang ang tanong. Kung wala kang tinatago, anak ng teteng, bakit ka nagtatago? Ganon! So guys, punta na tayo sa ating susunod na topic. AMLAC at bank secrecy. Para sa katotohanan, hindi para sa pagtatago. Idinugtong ko na to para at least para masaya. Ito sabi rito AMLAC at bank secrecy. Batas ba ito? O taguan ng may tinatago? Mga mandirigma ilan ba tayo dyan? 25 dun sa kabila. At ilan ba sa kabila? 18. Naglaglagan eh. Balik na kayo. Baka may problema si Etis. Ba't Boss Sherlock? Sa tagasan ka ba? Ba't alam mo yung Etis sa lahat? Kinakabahan ako siya. Mamaya neighbor lang kita eh. Linawin natin to agad para at least klaro. Ang AMLAC at bank secrecy law ginawa para hanapin ang katotohanan, hindi para itago to. Which is, yan yung misconception sa ating lahat eh.
Pero ang tanong, bakit kapag may issue na bilyon-bilyon, bakit biglang nagiging privacy ang depensa? Yung AMLAC, Anti-Money Laundering Council, tagasuri ng pera. Samantalang yung BSP, Bangko Sentral, bantay ng financial system. Ba't ganun? Etong si Inday Sara may issue sa bond transaction. Ginagamit pa yung asawang si Atty. Manscarpio. Para magtago ba yan? Bakit naghahain ng kaso? Parehas naman silang abogado. Ang AMLAC guys, hindi ang bodyguard ng pera mo. Hindi ka dyan para at least, ito, i-safeguard niyo yung pera ko. Hindi ganun yan. Hindi ganun yan. Hindi ang bodyguard ng pera. Ang AMLAC ay hindi abogado ng may pera. Hindi sila abogado ng may pera. Hindi PR team ng opisyal. Hindi bodyguard ng account. Ang AMLAC ay parang financial detective. Kapag may red flag, susundan nila yan kahit sino pa ang tamaan. Kaya kapag may nagsabi na, "Huwag galawin ang AMLAC findings." Ang tunay na ibig sabihin nun, huwag galawin ang katotohanan. Kasi AMLAC findings is always equal to truth. Facts. Galing ako dyan dati, Etisil at Do. Napaka-smooth ng net dyan. Oo nga hindi ko alam kung ano. Hindi, yun nga I think it's because of yung distribution ng bitrate dito sa 850 Mbps na nga to So ganun yun Pag sinabing, "Hey, don't touch the AMLAC findings." Ibig sabihin, huwag galawin ang katotohanan. Kasi AMLAC findings is always equal to facts and truths. Yung bank secrecy naman, punta tayo. Para yan sa proteksyon. Yung bank secrecy. Hindi yan taguan. Bank secrecy is for protection, not concealment. Ginawa yan para protektahan ang ordinaryong tao. Hindi para gawing vault ng tanong. Parang kunyari kortina sa bahay. Ginagamit mo para may privacy. Pero hindi para itago kung may sunog ba sa loob. O kung may nagpatayan ba doon. Kapag may usok na lumabas, hindi mo sasabihin, "Privacy ko to. Huwag niyo salipin." Wala kayong pake kahit nasusunog na yung bahay. Alam nyo, kapag pagbatas yung ginamit para magtago, yan yung pinakadelikado. Delikado. Kapag ang batas ginamit para hindi malaman yung totoo, you can never equate it to justice. It's more of like a strategy para ka umiwas. Kasi ang batas dapat ilaw. Dapat liwanag. Hindi masalimuot na maze. Dapat transparency, hindi optional. Public office is equals public trust. Alam natin yan lahat, di ba? Ibig sabihin, may tanong, dapat may sagot. May duda, dapat may paliwanag. May ebidensya, dapat walang harang. Walang takip, walang tinatago.
Pero kapag unang galaw mo, kakasuhan kita. Sige, subukan mong buksan. Hindi, technicality yan. Oh. Hindi. Delay natin. Hindi transparency ang priority mo, kundi control. You are prioritizing control. Sabi ni Boss J.M. Martins, remember the witness of ERAP impeachment. Ms. Ocampo divulged the information of ERAP. Ang naging resulta, nag-alisan lahat ng mga depositor ng Equitable Bank dahil hindi secure ang kanilang information. Correct. Yung issue na 6.7 billion red flag, yan mabigat yan. Di ba? 6.7 billion. May bilyon-bilyong transaksyon. 6.5 billion umabot na flag. May mismatch sa SAL and declaration. Simple lang naman yung tanong eh. Ang dali rin naman kasing unawain. Ipapaliwanag mo ba? O ididimanda mo yung nagtanong? Sabi ni Boss Baldman, wala nang bloodbath. Wala nang bloodbath. Hindi, may bloodbath. Literal na bloodbath. Si Jay Sonsa, yung bat niya magbablood doon sa Muntinlupa siya. Yun talaga literal na bloodbath. Sa tingin nyo, tama ba? Ididimanda mo yung nagtanong? Legal attack versus AMLAC. Ito yung critical nagalawan eh. Nagsampa ng kaso laban sa AMLAC, BSP, tsaka lawmakers. Tanong, kung malinis ka, bakit yung bantay yung inaaway mo? Puta, pinumusin ng pama. Anong pinagsasabi mo? Yes, public office is a public trust, but you must do it in ano daw ulit? Parang in accordance to the rule of law. Susmi, kaya pala walang viewer dahil puro trolls rin ang nandito. Unawain ang batas. Aba, pala magaling pala yan eh. Si Marupok na Kipay. Pungay ng pangalan. Pucha mano, eto naman si Marupok na Kipay oh. Biruin mo yung handle name mo. Yung handle name mo. Gusto mo magbigay ng magandang opinion, pero yung handle name mo pek-pek po. Pucha, nagtatali-talinuhan ka about sa batas. Pero yung handle name mo pek-pek. Burahin nyo na yan. Sipahin nyo na yan. Pag naggagaling-galing ka rin, bastos ng pangalan. Marupok na Kipay. Anak ng pucha. Hindi magandang pamarisan niyang ganyan. Bastos eh. Sipahin nyo na yan ha. Pagka mga ganyan boplaps. Si Karandang na ibalik na sa kanya ang dangal na inalis ni Digong. Meaning to say, tama yung information na binigay ni... Correct. Yun din yun, mag-i-equate din yun dito eh. By the way, off topic, narinig ko. Ba't ba nagpo-post yung scrolling natin? Nasaan na yung off topic? Off topic, narinig ko lang kay Congressman Redon na di pala kailangan buksan ang box kasi may figure na pala nasabi na 73 million total net ng tax which is questionable compared to oo nga. Nakaboso na eh. Nakaboso na sila. O nga, saan pala si Tatay Ferds? Sino nang tagapagtanggol ni Gibu niyan? Pagka si Tatay Ferds, dapat lagi nagla-live.
Legal attack versus AMLAC, come on. Biro mo, sampahan mo ng kaso yung mga gwardya. Yung AMLAC, BSP. Biro mo, yung ang binabantay mo, ang inaaway mo yung bantay. Kunyari parang CCTV sa mall. Nahuli ka sa camera, no? Tapos ang ginagawa mo, kinasuhan mo yung CCTV. Bakit mo ako kinuhanan? Kaso ka ngayon. Parang ganun eh. Hindi naman nawawala yung footage. Hindi mawawala yung footage kahit anong gawin mo. Kahit sampahan mo pa ng kaso yung ano. Diversion yung tactic. Classic move. Imbis sagutin ng tanong, inaatake yung nagtatanong. Imbis na ipakita yung evidence, nililis yung usapan. Ang sabi? Si Tatay Ferds, hindi, wala ba? Si Ma'am Neng Gigi, shout out. Oh. Sabi ni Kong Ridon, hayaan na daw sa BIR mag-file nun. You didn't deny the allegation but to file a case meaning to say, totoo, nilabas nilang facts. Yun nga eh. Yun yung implication nun. Imbis na sagutin yung tanong, putya, inatake na yung tanong. Imbis na ipakita ebidensya, nilihis ang usapan. Pero tandaan nyo guys, hindi nawawala ang tanong. Lalo lang lumalakas. Yan pa mahirap eh, pag double standards. Pag double standard, mahirap. Kapag ordinaryong tao, AMLAC agad, freeze account agad. Pero kapag mataas na opisyal, privacy, bank secrecy. Puta, gagawin pa yung dadaanin ka pa sa technicality. Hindi pwedeng may VIP lane sa accountability. Hindi pwedeng sumingit-singit, walang VIP lane. Accountability yung pinag-uusapan. Ganito lang yan. May estudyante na pinaghihinalaan na ng daya. Sabi ng teacher, pakita mo papel mo. Sabi naman ng estudyante, sir, privacy po. Bawal po tignan yung paper ko. Sir, kakasuhan ko kayo. Subukan nyo lang. Kung wala kang tinatago, pass your papers. Ipakita mo yung papel. Tapos. Ang AMLAC equals pang-imbestiga. 'Di ba? Yung bank secrecy equals protection ng tao. Public office equals transparency. Mamuini Sagun. Mas nagmumukha tuloy silang guilty sa pagiging agresibo sa pagsampa ng kaso. Oo nga eh. Imbis na harapin yung aligasyon, sabi ni Boss Sherlock. Sherlock ako na Sherlock. Parang Indian lang eh, no? I told you, why did you put the box? Yung box kasi, di ba box? Pati yung socks. Yung o sa kanila, o na o eh. Brother, I just hung my socks in front of the electric fan. Now I cannot see it. Do you know where did you put it? Why will I use your socks? I don't know. Okay, let's eat chicken biryani. Tandaan na, ang bank secrecy equals protection ng tao. Ang AMLAC, pang-imbestiga. Public office, dapat may transparency. Kapag baliktad ang gamit, kapag baliktad ang gamit, hindi sistema ang may problema, yung gumagamit. So guys, nakikita ko naman kayo dyan eh. No? Nasusundan nyo naman yung discussion natin. Di ba Boss Desert Spring? Kasi, yan yung, alam nyo, talagang walang panahon, simula na sila, lagi silang nakaposisyon sa kapangyarihan.
yung mga Duterte. Hindi natatalo sa anumang eleksyon. Wala pang talo. Kaya ganyan sila. Once na maramdaman nila na unti-unti na silang dahil sa mga kagaguhan na ginawa nila, ayan. So, guys, punta tayo sa ating susunod na topic. Pero syempre, yan mga mandirigma, ang batas, hindi yan panangga. Hindi yan panangga ng may tinatago. Ito ay salamin dapat ng katotohanan. Kaya sa huli, isa lang yung tanong eh. Kung wala kang kinakatukutan, bakit mo hinaharangan yung ilaw? Ba't mo tinatakpan yung liwanag? Hayaan mo lang. Trust the process. Kakulango.